Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mga kapuso, huli kampo sa Caloocan, sugatan ang isang babae matapos hablutin ng riding in tandem ang kanyang cellphone. Nakaladkad pa ang biktima habang tumataka sa mga suspect. Balitang hatid ni James Agustin. Naglalakad ang isang babae habang gamit ang kanyang cellphone sa 9th Street, Caloocan mag-alas 9:30 ng gabi nitong Sabado. Masdan ang pagsulpot ng riding in tandem. Dahan-dahan itong sinundan ng babae at biglang hinablot ng angkas ang cellphone ng biktima. Bagyang nakaladkad ang babae hanggang sa madapa siya. Ang mga salarin mabilis na lumiko sa 10th Avenue. Nilabag pa nila ang batas trapiko at tuloy lang ang andar kahit naka-red ang traffic light. Nagtamo ng sugat sa kanang siko at mga gasgas sa tuhod at kamay ang 26 anyos na biktima. Ayon sa kanya, patapos na raw siya mag-exercise nang mahablutan siya. Then may tumawag sa akin, pagkasagot ko, nag-uusap kami. Bali, magpapaalam na ako ng i-end ko na yung call. Saka pa po niya na yung phone. Yun, nagulat na lang ako, hinablot yung phone ko. Then wala na ako nagawa. Naman ako kaso di ko talaga kayang pa yung phone. Bali, nabitawan ko na siya kasi tumumba na rin ako. Natangay ang cellphone ng biktima na nagkakalaga ng 92,000 pesos at 5,000 pisong cash na nakaipit sa case ng cellphone. Kasi nag-start ako ng affiliate, then content, ganyan. Ayun po sana yung gagamitin ko. Malaking kawalan siya sa akin dahil, pinagpaguran ko yung pinambili. Ganon-ganon lang, nawala siya. Nai-report na ang insidente sa barangay at Caloocan City Police Station. Kahit may kuha ng CCTV, hirap na matukoy ang plate number ng motorsiklo na ginamit ng mga salari. Ayon sa mga taga-barangay, may naka-duty naman mga tanod ng mga oras na yun. Yung mga oras na yun, parang nagmerienda, kumain, bumalik dito sa barracks yung mga tanod para kumain. Pero nagsasalisihan naman po sila. Actually, dun sa mismong City Hall sila umiikot dahil maraming tao po dun. Noong nakaraang linggo, isang lalaki rin daw na nag-exercise ang nahablutan ng cellphone sa 8th Street. Mas paigtingin daw ng mga otoridad ang pagbabantay sa lugar. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos at ang Philippine Embassy in Israel na isang Pinay ang nasawi sa Israel sa gitna ng pag-atake roon ng Iran. Yung kauna-unahang nasawi ay Pilipino, isang caregiver na nagngangalan na Mary Ann Velasquez de Vera. Hinahatid niya pero unfortunately dahil on the way nadaganan sila nung impact ng missile. Sabi ni Ambassador Eileen Mendiola sa panayam ng unang balita sa unang hirit, hindi pa maiuwi sa Pilipinas ang labi ni De Vera dahil sarado pa ang mga paliparan sa Israel maging sa mga karatig bansa. Pinag-aaralan na raw nila ang mga paraan para mapabilis ang prosesong ito, pati ang pagpapauwi sa asawa ni De Vera na nagtatrabaho rin sa Israel. 54 na Pinoy na rin daw ang humiling sa embahada na magpa-repatriate sila mula sa Israel, 22 OFW habang 32 ang turista. Tinitingnan daw ng embahada ang pagdaan muna sa Egypt ng mga pauwing Pinoy. Pero delikado pa raw ito dahil mahaba ang biyahe at may mga military base na daraanan. Sa panayam naman ng Super Radio DZBB kay Philippine Ambassador in Iran Roberto Manalo, may mahigit 800 Pinoy sa Iran pero nasa 50 lang daw sa kanila ang OFW. Sa mga OFW, mailan na rin daw na humiling na magpa-repatriate. Wala pa raw silang natatanggap na impormasyon kaugnay sa Pilipinong casualty ng tensyon doon. Patuloy daw na makikipag-ugnay ng embahada sa mga Pinoy roon. Mga kapuso, init na ba kayo? Hindi pa po tag-init ha? Pero ngayon pa lang, naglabas na ang pag-asa ng Heat Index Forecast o damang init. Ang heat index ay aktual na nararamdamang init ng katawan ng tao dahil sa pinagsamang temperatura ng hangin at humidity o alinsangan. Ngayon pong Lunes, posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Coron, Palawan, 42 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo,
Danger level po yan na maaaring magdulot ng heat stroke lalo kung babad sa initan. Habang dito sa Metro Manila, posibleng pinakamataas na ang 37 degrees Celsius sa Pasay. Easterlies ang patuloy na umiiral sa bansa, dala nito ang mainit na hangin galing Pacific Ocean. Posible pa rin ang mga panandaliang ulan o kaya local thunderstorm. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Hanggang alas 10 mamayang gabi, may tsansang uulanin ang mga nasabing lugar. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang ilang panig ng Cordillera, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV. Patay ang isang motorcycle rider at kanyang angkas na dadalo sana sa isang binyagan matapos maaksidente sa San Luis, Aurora. Sa imbestigasyon ng pulisya, papuntang Baler ang mga biktima ng mawalan ng kontrol sa manibela ang rider at bumangga sa puno ng bayabas. Isinugod po ang dalawa sa ospital pero idineklarang dead on arrival dahil sa matinding sugat na tinamo sa kanilang mga katawan. Walang pahayag ang kanilang mga kaanak. Sa Bayambang, Pangasinan, nalunod naman po ang 4 na estudyante matapos maligo sa ilog sa barangay Katuray. Kwento ng tatay ng dalawa sa mga biktima, hapon itong Buwebes nang magpahatid ang kanyang mga anak sa barangay Ina Lorenza para kitain ang mga kaklase at kaibigan. Hindi naman daw niya alam na maliligo ang mga bata sa ilog. Kasalukuyang nasa ospital ang isa sa kanyang mga anak habang natagpuan naman ang bangkay ng isa niyang anak. Pati ang dalawa pa nilang kasamang naligo sa ilog. Ayon sa pamunuan ng San Libo National High School, dumalo pa sa kanilang Foundation Day noong Huwebes ng umaga ang 3 estudyante pero hindi na nakabalik noong hapon. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang mga otoridad kaugnay sa insidente. Nagmamasid na pumasok sa loob ng tindahan ng lalaking yan sa Gimbal, Iloilo. Nang makahanap ng tiyempo, agad niyang kinuha ang isang itim na pitaka at dali-daling lumabas. Ayon sa may-ari ng tindahan, nagkataong walang tao na nagbabantay sa kanilang kaha. Mabuti na lang at puro resibo lang ang laman ng tinangay na wallet. Isang laundry shop naman ang nilooban sa barangay Namocon sa Tigbawan, Iloilo. Natangay ng suspect ang bag na nakapatong sa counter na ayon sa tauhan ng shop ay basura ang laman. Nakikipag-ugnayan na ang Gimbal Police sa ibang istasyon sa probinsya kaugnay sa 2 insidente. Patay sa pananaksak ang 2 menor de edad sa Morong, Rizal. Arestado po ang suspect. Ang paliwanag niya alamin sa balitang hatid ni EJ Gomez. Sa loob ng sementeryong ito sa Barangay San Juan sa Morong, Rizal, natagpuan ang 2 menor de edad na dugo ang nakahandusay at wala ng buhay. Ang 12 anyos na lalaking biktima, tad-tad na mga saksak sa kanyang dibdib at hita. Ang 13 anyos na babae, tad-tad din na mga saksak sa katawan. Ayon sa pulisya, ang mga biktima ay magkasintahan na unang inireport ng kanilang mga magulang na nawawala matapos hindi umuwi nitong Sabado ng gabi. Napag-alaman kalaunan na huling nakasama ng 2 menor de edad ang 18 anyos na lalaking pinsan ng babae. Linggo na ng hapon nang may nagbigay impormasyon sa kinaroroonan ng mga biktimang wala ng buhay sa loob ng sementeryo. Ang pinsan na huli nilang nakasama tumulong pa raw sa paghahanap hanggang sa isang saksi sa insidente ang nagsumbong sa mga otoridad. Pilit pong inililigaw ng suspect na yung isang tao na nakaaway niya, yun ang sumaksak doon sa 2 victim po natin. May nakakitang mga witness na papalayo siya doon sa crime scene na nakahubad at duguan yung damit at yung kanyang kamay. Yung investigador po natin, nakita po yung kanyang kamay na may mga sugat at saka may mga bakas pa po ng dugo. Kaya nung tanungin siya, doon na po inamin niya yung krimen na pananaksak dito sa ating 2 victim.
Itinuro daw ng 18 anyos na sospek kung saang bahagi ng sementeryo niya itinapon ang ginamit na patalim. Base sa investigasyon, galit at inggit ang ugat ng krimen. Nabasted siya, niyaya niya itong dalawang victim para madamayan siya nung nawala sa sarili at under the influence of liquor. Ayun na po, doon na po nagsimula yung pagpatay niya doon sa dalawa. Kwento ng kaanak ng lalaking biktima, sa pilitang isinama ng sospek ang binatilyo. Niyayaya daw yung pamangkin ko na sumama. Ngayon ayaw daw ng pamangkin ko kasi magmumodule pa. Ngayon, ang ginawa raw, tinutukan daw ng panaksak. Kaya sumama. Napilitan yung bata na sumama. Napakabata pa. 12 years old pa lang siya ngayon, magti-13. Ngayong March 20, gagraduate ng grade 6. Labis naman ang panghihinayang ng mga magulang ng grade 5 student na babaeng biktima na pangarap pa raw sanang maging guro. Babae pa po yun eh. Nag-aaral po namin, nagtutulungan po namin magkakapatid para mapagtapos. Tapos ganyan po wala lang nangyari. Hindi po makatapo yung ginawa niya sa pinsan niyang buo. Parang walang puso rin eh. Hindi po matatanggap na nawala po ang aking panganay ko po. Dahil yun ang panganay ko lang po. Kasi bakit po naman wala po ang aking anak ko po. Sa follow-up operation, naaresto ng Morong Police ang sospek. Aminado siya sa krimen na kanya raw nagawa dahil sa inggit at pagkalasing. Yung galit ko po sa babae, sa nililigaw ko na dami pati po siya. Tita, tito, patawadin niyo ako sa nagawa ko. Kung anong parusa sa akin, tatanggapin ko kahit anong atulyan do. Naharap sa reklamong 2 counts of murder ang sospek na nakadetain sa Morong Police Custodial Facility. Hindi pa naibuburo ng mga biktima. Hinihintay pa ng mga kaanak ang autopsy results sa kanilang mga labi. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday mga mare at pares! Successful ang debut ni pambansang Ginoo at Never Say Die star David Licauco sa isang international fitness competition. Certified Fitspiration si David na sumabak sa Taipei, Taiwan leg ng kompetisyon at natapos yon ng 1 hour 7 minutes and 48 seconds. Hawak ni David ngayon ang record na fastest time by a Filipino participant in the Men's Open Division in Asia ng kompetisyon. Out of 2,000 participants, rank 53 si David overall at rank 19 sa kanyang age group. Chika ni David sa inyong kumare, challenging pero sulit ang more than 1 month na training para sa kompetisyon. Pagbalik sa bansa, back to taping and training si David dahil plano niyang sumali sa Hong Kong leg ng kompetisyon sa Mayo. Tiniyak ng gobyerno na tinututukan nila ang sitwasyon ng mahigit 2 milyong Pilipinong nasa Middle East. Sa gitna po yan ng gulo sa pagitan ng Iran, Amerika at Israel. Maraming kababayan natin doon ang natatakot daw ngayon. Balitang hatid ni Darlene Kai. Gulat sa pagsabog ang OFW na ito sa Qatar. Isa sa 7 bansa sa Middle East na pinuntirya ng Iran dahil may mga US military base. Ganti nila ito sa pag-atake sa kanila ng Amerika at Israel. Sa Al-Wakra Municipality, natamaan ng missile ang mga sasakyan sa isang residential area. Walang namatay. Ayon sa isang Filipino worker doon, panay ang tunog ng National Emergency Alert sa kanilang mga cellphone. Mga siguro 6 or 8. Oh my God. Ayan na naman, sunod guys. Yung daughter ko, sabi niya, talagang natakot siya. Yung panganay ko, parang, what is that, mama? So we're trying to explain. Naghawak-hawak kami ng kamay and we pray. Patuloy silang nakatatanggap ng mga anunsyo mula sa pamahalaan ng Qatar at Embahada ng Pilipinas. Sobrang lapit namin. Oh my God. Takot din ang nanaig sa OFW na si Edna Rio Castillo nang umabot ang pag-atake ng Iran sa Manama, kabisera ng Bahrain. Napapasama ko sila. Ayan. Oh my God. Kita niyo yan. Makita niyo yun, guys.
akin. Naglili pa rin yung mga ibon. Uuwi pa ako, Lord. Uuwi pa ako. Diyos ko, pauwi niyo pa ako. Hanggang sa makapanayam siya ng GMA Integrated News, hindi pa rin daw tumitigil ang mga pagsabog. Halos kalapit lang talaga namin yung patient na pinagpasabog. Sobrang kabado talaga. Until now, sir, hindi pa rin ako makaget over talaga sa sobrang takot. As of now, nasa mabuting kalagayan naman po. Sana po sila mag-alala and pray lang po sa lahat ng mga kababayan nating OFW. Maririnig niyo po yung sirena sa background. May mga pagsabog ulit. Sana po ay matigil na po ang kaguluhan ito. Ang OFW na si Randy, 30 minuto lang ang layo ng tinitirhan mula sa US military base sa Jufair District na pinuntirya rin ng missile attack. Habang kausap siya ng GMA Integrated News, tila may narinig pa raw siyang pagsabog. Dapat daw malayo sa bintana. Bakit? May ano? Wala naman. Meron po akong naririnig ulit. Pinag-evacuate na raw ang ilan sa mga katrabaho niyang Pilipino habang naghihintay ng abiso mula sa gobyerno kung kailangang lumikas. Sa isang video message, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy ang pagmumonitor ng mga kauninang embahada at labor attaché sa mga lugar kung saan may kaguluhan. Sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Dagdag ng Pangulo, patuloy niyang binabantayan ang sitwasyon at magbibigay siya ng karagdagang impormasyon na darating sa kanya. Pinag-iingat din ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipinong naninirahan o naglalakbay pa Middle East. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Sa datos ng DFA Department of Foreign Affairs, may mahigit 2,400,000 Pilipino sa iba't ibang bansa sa Middle East. Ayon sa DFA, inabisuhan na nila ang ating mga embahada sa rehiyon na ipaalam sa mga Pilipino ang emergency hotlines na maaari nilang i-contact. Ayon sa ating Department of National Defense at AFP, walang direktang banta sa seguridad ng Pilipinas ang nangyayari sa Middle East. Nasa 400 OFW sa NAIA Terminals 1 at 3 ang apektado ng mga kanseladong flights papunta sa iba't ibang bansa sa Middle East. Ayon sa OWA, stranded sa Terminal 3 si Eileen, domestic helper sa Bahrain na pabalik na sana galing Bukidnon. Nung nagbakasyon ako, 1 month ako nagbakasyon, namatay yung nanay ko. Tapos, hindi pa natapos yung 40 days, babalik sana ako ng Bahrain. Ito na naman nangyari. Inaalala niya ang kalagayan ng anak na nasa Bahrain. Sa OFW Lounge, meron silang pwesto dito, hindi sila pakalat-kalat sa airport. Kahit na yung iba, halos isang araw na dito dahil sa pag-aantay ng anunsyo tungkol sa kanilang mga flights. May pagkain tayo dito, inumin, merong wifi, meron silang pepwestohan, matulugan. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga motorista, wala pa ring preno ang ilang linggo ng oil price hike. Big time pa yan bukas. Sa anunsyo ng ilang oil companies, may 1 peso and 90 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. May dagdag din sa kerosene ng ilang kumpanya na 1 peso and 50 centavos. Yan na po ang ika-8 sunod-sunod na taas presyo sa gasolina habang ika-9 sa diesel at kerosene. Kabilang sa mga dahilan ng ilang linggo ng oil price hike ay ang mga nangyayaring gulo sa Middle East, partikular sa Iran ayon sa Department of Energy. Mainit na balita, tinatalakay na ng House Justice Committee ang mga inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, sa kanyang opening statement, pinaalala ni Justice Committee Chair Jervy Luistro na tungkulin nilang aksyonan ang mga impeachment complaints na inihahain laban sa sinumang impeachable official na nirefer sa Justice Committee. Sa mga nagtatanong anya kung hindi ba raw nakakapagod na itong mga impeachment proceedings na ito, lalo pat kababasura pa lang ng Kamara sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Pebrero, sagot ni Luistro, hindi napapagod ang konstitusyon. Hindi anya napapagod ang rule of law at accountability. Kaya gagawin daw nila ang kanilang trabaho nang walang
ang kondisyon, pagdadalawang isip o palusot, lalo pa anya ngayong ang daming kumakalat na maling impormasyon. Nilinaw ni Luistro na mali ang mga sinasabing recycled ang mga akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, ang naging desisyon ng Korte Suprema sa unang impeachment ng Vice ay hindi tungkol sa merito, na hindi pinawalang sala ng Korte Suprema ang Vice, na walang paglilitis na nangyari noon. Idiniin pa ni Luistro na ang impeachment ay isang constitutional process at hindi social media contest. Hindi anya ito pinagpapasyahan base sa hashtag, meme o paramihan ng likes. Kung hindi raw kikilos ang kanyang komite, paano anya pananagutin ang mga pinakamatataas na opisyal ng bansa? Ang mga endorser ng 4 na impeachment complaint, Connie, ay binigyan din ng pagkakataong magsalita. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, na kasama sa mga nag-endorso sa unang reklamo, dapat ma-impeach ang Vice dahil sa betrayal of public trust, dahil sa anya'y paglustay sa confidential funds, pamimeke ng mga dokumento, accomplishment report at resibo sa paggamit ng naturang pondo at dereliction of duty dahil sa paulit-ulit na pag-iisnab sa oversight powers ng Kongreso. Binanggit din ni Luistro ang sulat ng second impeachment complainant na inaatras nila ang kanilang reklamo para suportahan na lang ang third impeachment complaint. Kinumpirma ng complainant sa komite na sulat nga nila yon at totoong binabawi nila ang reklamo. Ito ay tinanggap at inaprubahan ng komite. Sa ngayon, patuloy po ang sponsorship ng mga inihaing reklamo laban sa Vice. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Patay sa pamamaril ang isang negosyante sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Damay sa krimen ang kanyang driver at kasambahay na kapwa ring nasawi. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Sa ibaba ng hagdanan, may lolong duguan, nakagapos ang mga kamay at may tama ng bala sa ulo. Siya si Romulo Sanggalang, 82 anyos, negosyante. Ang kanyang katabing lalaki nakaupo, nakagapos din ng kamay, may tama ng bala at pinuluputan ng alambre sa leeg gamit ang screwdriver. Siya naman ang driver ni Sanggalang na si Theodore Sanggalang. Sa taas ng hagdan, sa loob ng tinutuluyan nilang converted container, may babae namang may tama ng bala sa katawan. Siya si Rose Yuzon, kasambahay ng negosyante. Lahat silang tatlo may tama ng bala at natagpuan sa loob ng isang compound sa Purok 4, Barangay Balok sa bayan ng Santo Domingo sa Nueva Ecija. Sabi ng mga testigong nakausap ng pulisya, may nakita silang sasakyan na pumasok sa compound bago nila narinig ang pamamaril. Base po dun sa statement ng isang witness, dalawa pong lalaki yung bumaba sa isang sasakyan kulay gray na SUV daw po. Meron naman tayong plate number na nakuha na po. Dito po kami sa San Miguel, Bulacan, sir, at dito po namin huling namataan, sir, through CCTV, sir. Sabi ng pulisya, ang negosyo ng biktima ay buy and sell ng truck at may mga lupang sakahan sa Santo Domingo. Wala pa po tayong malinaw na nakikitang motibo. Nadatnan ng mga pulis na nakabukas sa mga pintuan ng sasakyan ng biktima. Tila hinalughog din ang mga gamit sa loob ng container. Sabi ng pulisya, nawawala ang isang lisensyadong baril ng negosyante, pati na ang cellphone nito at ng kanyang driver. May mga CCTV camera daw sa loob ng compound pero binaklas daw ng mga salarin ng DVR o ang digital video recorder. Kaya wala ngayong makuhang footage sa loob. Nagpunta na sa pulisya ang anak ng biktimang negosyante. Tumanggi muna siya magpa-interview pero nananawagan siya ng hustisya. Sa crime scene, may nakuhang 9mm na baril, mga magazine, samot-saring bala na may kasama pang suppressor o silencer na posibleng sa negosyanteng biktima ayon sa pulisya. May mga basyo ng kalibre 45 baril. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo sa krimen at sa pagtugis sa nasa likod ng pagpatay. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Merong 60 araw ang International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 para magdesisyon kung itutuloy sa paglilitis o hindi ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panahon yan, susuriin ng mga ICC pre-trial judge kung sapat ang mga inilatag na argumento at ebidensya sa katatapos lamang na confirmation of charges hearing. Batay sa Rome Statute na nagtatag sa ICC, 3 ang pupwedeng maging pasya ng pre-trial chamber. Una, i-confirm ang 3 charges laban sa dating Pangulo. Posible ring 1 o 2 charges lang ang ma-confirm.
Pangalawa, hindi i-confirm ang charges na pwedeng iapila naman ng prosecution team. At pwede ring utusan ng pre-trial chamber ang prosecution na magbigay ng karagdagang ebidensya, magsagawa ng karagdagang investigasyon o amyendahan ang asunto kung sa ibang krimen ang itinuturo ng ebidensya. Ayon sa international law expert na si Professor Romel Bagares, hindi pa rin makakalaya ang dating Pangulo anuman ang pasya ng pre-trial chamber. Sa closing remarks ng hearing nitong Biyernes, sinabi ni senior trial lawyer Julian Nichols mula sa prosecution team na panahon na para managot si Duterte sa mga krimeng ipinagmamayabang daw niya. Tiwala raw ang prosecution na sapat na ang ebidensya para tumuloy sa paglilitis ang kaso. Sabi naman ng abogado ng mga biktima na si Attorney Gilbert Andres, targeted sa mga mahihirap at marginalized ang drug war at hindi lang random na pag-atake. Iginiit naman ng abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman na walang pinatay ang dating Pangulo. Sinabi raw yan ni Duterte na mag-usap sila ni Kaufman noong Miyerkules. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang mag-asawa at batang anak nila sa isang aksidente sa Himalalud, Negros Oriental. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklong sinasakyan ng pamilya. Napunta raw ito sa kabilang lane hanggang bumangga sa kasalubong na truck. Dead on the spot ang rider. Namatay naman sa ospital ang kanyang misis at 4 na taong gulang nilang anak. Sugatan ang truck driver na sumuko sa mga otoridad. Nagtamo rin ng mga sugat ang pahinante niya. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Alitan sa trabaho ang nakikitang dahilan ng pulisya kaugnay sa pagsaboy ng kemikal sa 2 sakay ng motorsiklo sa Cagayan de Oro City na ibinalita namin noong 1 linggo. Batay sa nakuhang CCTV footage ng Cagayan de Oro City Police, kitang may hawak na plastic na bote ang suspect habang hinihintay ang biktima noong February 23. Nang sumakay na sa motor ang babaeng biktima, sumakay na rin sa iba pang motor ang suspect hanggang habulin at overtake ng motor ng mga biktima. Tapos doon sila sinabuyan ng kemikal. Base sa investigasyon, ang suspect ay nakaalitan sa trabaho ng babaeng biktima. Patuloy pa siyang tinutugis. Binigyang din ng mga pulis na isa itong isolated incident at hindi isang modus. Winner na nga sa laban sa Tagbilaran, Bohol, winner pa sa kilig si Sparkle star Eman Baco sa Pacquiao. Inspired din po ako dahil sa inyong lahat at lalo na kaibigan po. Shout out yan ni Eman kay star of the new gen at Never Say Die star Jillian Ward na nanood ng laban niya. Kasama ni Jillian sa audience ang pamilya ni Eman. Tagumpay naman si Eman na mapatumba ang katunggaling Indonesian boxer. Usap-usapan din online ang big guy trend ni Jillian at Eman na may almost 15 million TikTok views. Curious din ang marami sa TikTok bio ni Eman na initials na JW at heart emoticon. Tanong ng netizen, si Eman na nga ba ang big guy ni Jillian? Sa GMA Integrated News interviews noong January, hindi ni-reveal ni Jillian kung sino ang mystery guy sa unang big guy trend niya. Pero inamin niyang nanliligaw ito sa kanya. Si Emma naman inamin sa interview ng Fast Talk with Boy Abunda noong November 2025 na celebrity crush niya si Jillian. Para sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Middle East, may ilang paalala ang Overseas Workers Welfare Administration. Payo po ng OWA, tukuyin ang pinakamalapit na safety shelter sa inyong lugar at maging handa sa emergency alerts. Iwasan ang pagpunta sa mga lugar na may potential na panganib. Para sa update, abangan po ang mga anunsyo ng Philippine Embassy at social media accounts ng gobyerno. Bukod sa emergency hotlines, naglabas na rin po ng dagdag na helplines ang OWA para sa mga nangangailangan ng saklolo. Kaugnay sa tuloy-tuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, makakapanayam natin si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po,
Sir Rafi, at sa inyong programa po. Opo. Ito po bang oil price hike na epektibo bukas, naka-price in o naka-apekto na yung mga pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran at pagganti naman ng Iran sa iba pang lugar sa Middle East? I think kasama na yun pag titingnan natin, Sir Rafi, no February 28, nasa gitna ho yan nung adjustment period natin for this week. Yung last week na yan, na from February 24 to March 2. So yung February 28, nasa gitna yan. So effectively, almost just before and after nung atake, nasa gitna yun. Supposedly, kasama na ho yan ngayon. Kaya surprisingly lang, hindi siya big time, no? So ang atin lang, parang naging normal adjustment lang ito for how many weeks na nakaraan. So kailangan ho natin monitor ho namin yung padating na 1 to 2 weeks. Kasi gusto ho natin i-clear out kung sustained ba yung increase na walang big time, then that reflects na hindi ho natataranta yung all market, pero meron lang speculative effect ng pag-increase. Pero kung mag-big time ho tayo next week, medyo may taranta na ho ang nafe-feel ang market niyan sa pagganyan ng sitwasyon. Yun na nga po, part speculation pa lamang yung nangyaring increase dahil hindi rin na-expected na pati yung Iran ay aatakihin yung iba pang mga Gulf states, hindi ho ba? So, posible nga talaga na pwede pang tumaas ang presyo ng oil in the coming weeks? Well, sa mga projections na report sa oil market analysis, lumalabas na yung projection ay baka umingkrease daw ng $5 to $10 per barrel. So, ang estimate ho namin yan is around 30 centavo per $1 per barrel na increase. So, ibang usapin lang ho ngayon kasi may lumalabas ng report na may suspension out of caution, no, yung mga shipping companies on delivering petroleum products exported from the Gulf states. Yung nandyan na tinatawag nilang around 16 to 17 million barrels of oil per day. Medyo malaki ito, Sir Rafi, no? Pag hindi ito na-export, it will really cause delays in replenishment ng mga bansa. At pag naghanap ang mga refining companies like ang Middle East, almost 88% ang market ho niya is nasa Asia. So China, Japan, South Korea, India, mapipilitan ho ang mga bansang ito kumuha to fill in the gap lang muna, kumuha sa ibang sources, no, like US, Australia, Canada, and South America, yung Brazil, Venezuela. Pero diyan ho magkakaroon ho sigurado ako ng uptick in the price kasi hindi nila ito usual na kliyente and all of a sudden makikiagaw sila sa mga usual na kliyente din ng mga bansang ito before. So, hindi naman siguro sa nananakot, pero napakaraming factors po para magsabing pwede nga tumaas dahil isa rito yung pagsasara pa sa Strait of Hormuz, mabablock din yung ruta ng mga oil shipments. And of course, yung China na kumukuha ng oil sa Iran ay wala na rin makukunan. So, makikiagaw din yung napakalaking market ng China. So, talagang ano pong alternatibo na nakikita natin at anong projection natin para sa oil supply ng Pilipinas? Kung Iran lang, Sir Rafi, no, nasa 1.71 million barrels per day lang yan. At tama kayo, 4 na malaking bansa ang kumukuha dyan. China, India, Japan, and South Korea. Pero that is only 1.61% of the global supply. So kung Iran lang, wala ho talagang dent yan. Parang wala lang ho yan. The issue really is yung suspension niya yun ng mga shipping na pumasok sa area na yan. Takot siguro masali yung mga vessel na yan na matamaan. Kaya ang nasasakripisyo ho, yung mas malaki, yung 16 to 17 million barrels per day. So yun ho ang alternative ho niyan, probably pag pumunta ka ng US, mataas ho ang kanyang supply. Baka medyo sagad na rin yan. So but we can expect siguro kung mag-i-increase siya ng konti. And then Russia kasi suppressed ang kanyang export. Dati nasa abot siya ng 10 million barrels per day. Ngayon nasa around 8 million na lang siya. Pwede siguro maibalik yung 2 million
COS, baka at most, baka magdagdag siya ng 1 million. The rest, baka another, sabihin na natin, mga 2 million from Brazil, Venezuela, Canada. But this is at most, baka mga 5 million, all of a sudden, i-increase. Hindi ho kaya yung 16 to 17 million barrels na yan, punuan yan. So, magkakaroon ho talaga ng severe na supply disruption, short of saying na parang oil crisis so ang lalabas. At siguro yung oil ng Venezuela makatulong na rin, kahit hindi pa ganong develop yung kanilang oil industry. Ano po magiging agenda nyo mamaya sa meeting kasama ng mga oil companies? Well, kasama ho lahat ng sinabi ko ngayon. Unang-una, ang strict compliance dun sa minimum inventory. But of course, ito ay 30 days for the refiner, 15 days for the direct importers, and both of them 7 days for LPG. Exception lang ang LPG, no? But the problem with that, kasi ito, mga onset lang ito ng mga delays. Prepare lang yung requirement na yan para lang to sustain in case there are delays in deliveries. Hindi po siya nakadesenyo ng prolonged na supply problem. So, and then if there will be really a supply problem, hindi na lang ho Pilipinas yan. Globally ho ang magkakaproblema, no? And the onset nung mataas ang price, ang sabi nila lalagpas ng $100 per barrel. Baka yan na ho ang senaryo na sinasabi na baka magkatotoo yan kung ganun ang mangyayari. Nasa $72 per barrel ho tayo ngayon sa oil. And I always read about reports na baka sumobra ng 100 kung mawawala ho ang entire 16 to 17 million barrels of oil export from the Middle East. Marami po tayong aabangan dito sa issue ito. Maraming salamat po sa inyong oras na binahagi sa Balitang Hali. Magandang tanghali ulit, Sir Rafi, sa ating mga kababayan. Salamat po si DOE OAMB Director Rino Abad. Ngayong unang araw ng paglalakay ng Kamara sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, binawi ng isang grupo ang inihain nilang impeachment complaint. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Darlene Kai. Darlene? Connie, kanina lang, pasado las 11 ng umaga, formal nang tinanggap at inaprubahan ng House Justice Committee ang pagbawi ng complainant sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagbawi o withdrawal ng private complainant sa inihain na ikalawang impeachment complaint, nais daw nilang pabilisin ng impeachment proceedings sa pamamagitan ng pagsuporta sa ikatlong reklamo na para raw sa kanila ay naglalaman ng parehong basehan sa kanilang naunang inihain. Bandang alas 8 kaninang umaga isinumite ng mga kinatawan ng civil society at religious groups sa bilang ang Tindig Pilipinas yung kanilang letter of withdrawal sa Office of the House Secretary General para ito bawiin ang inihain nilang complaint laban sa bise. Sabi ni Kiko Aquino, co-convener ng Tindig Pilipinas at isa sa private complainant, isinusulong pa rin nila ang pagpapanagot sa bise at pagsuporta sa proseso ng impeachment. Kasabay kasi ng kanilang withdrawal ay ang pagpapahayag ng suporta para doon sa ikatlong isinile na impeachment complaint inihain niya noong February 9 ng ilang religious groups at mga abogado. Kasama ng private complainants, sina ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na ipinahayagan kanilang suporta sa desisyon ng private complainant. 5 naman ang basehan na inilatag sa ikalawang reklamo, kabilang ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at commission of higher crimes, nang i-broadcast ng vice ang umano'y planong pagpapapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, kasama rin ng graft and corruption dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Bribery o panunuho dahil sa pamamahagi raw ni Duterte ng monetary gifts sa mga opisyal ng DepEd at dahil sa hindi raw tamang pagdeklara ng SALM. Inilatag naman ng basehan yung ikatlong impeachment complaint, ang betrayal of public trust at graft and corruption para sa umano'y misuse ng 612 million pesos na confidential funds. Sabi ni Congressman Sandanya, sa pagsuporta ng complainant sa ikatlong impeachment complaint ay lalahok at makikipagtulungan pa rin daw ang mga miyembro ng Tindig Pilipinas at kasama nilang civil society at religious groups sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. Narito po ang pahayag ng mga nakapanayam natin.
just keeping in mind yung amount of time that it takes to tackle all of these impeachment complaints, we felt it best to withdraw our complaint to expedite the process. Kung several, ay magkakaroon pa tayo ng mga tungkol sa mga possible duplicating and overlapping of evidence. So kung apat na sets, pero yung iba dyan, mga halos common evidence lang naman, mapapatagal yon. Inuulit ko po at gusto kong diinan, hindi po ito pag-atras, ito po ay pagsulong. Dahil gusto nating matiyak na isang airtight case ang aakyat sa Senado sa lalong madaling panahon. Natin ang boses ng mga kabataan. Samantala, Connie, nagkilos protesta sa labas ng Batasan ang bayan o bagong alyansa sa mga bayan para ipanawagan ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte para sa kanila dapat daw ma-impeach ang vice. Yan ang latest mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Isa na namang pagsabog ang nakunan sa Tehran, Iran sa gitna ng tensyon doon ng Iran laban sa Israel at Amerika. Ang airstrike tumama malapit sa tore ng Islamic Republic of Iran Broadcasting. Dahil dyan, naudlot ang pag-broadcast ng State TV ng Iran. Patuloy ang palitan ng airstrikes sa Middle East. Ang Iran gumanti ng airstrike sa Kiryat Ono sa Israel. Inatake din ito ang naval base ng Amerika sa Manama, Bahrain. Nauna na nagbabalang Amerika na kapag gumanti pa muli ang Iran, ay mas titindihan pa nila ang pag-atake roon. Mabibili na po sa ilang palengke sa Metro Manila ang mas murang imported na bigas galing Vietnam. Kung magkano yan, alamin sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Connie, sinimulan ng ilabas ng Food Terminal Incorporated sa mga palengke ang 48 pesos per kilo na imported rice mula Vietnam na mas mura kumpara sa branded na 60 pesos per kilo na imported rice. Nakita na yan kanina ng Department of Agriculture sa pag-inspeksyon nila sa isang palengke sa Commonwealth Quezon City. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Bebang Guevara, ito'y alternatibong opsyon sa mga consumer na gustong makabili ng dekalidad pero murang bigas. Sabi naman ng ilang nagtitinda ng bigas sa inspeksyong palengke, mas mabenta ngayon ang 48 pesos per kilo na imported rice ng FTI kumpara sa ibang branded na imported rice na 60 pesos per kilo dahil halos pareho lang daw ang kalidad pero mas mura ng 12 pesos per kilo. Sa ngayon, mabibili na ang 48 pesos per kilo na bigas sa mga palengke sa Quezon City, San Juan at Pasig pero palalawakin pa raw ng FTI ang distribusyon nito sa bansa. Samantala, napansin ng DA na mababa ang presyo ng halos lahat ng gulay sa inspeksyon nilang palengke sa Quezon City. Ang kamatis, 20 pesos per kilo ang pinakamababa. Ang repolyo, 40 pesos per kilo. Ang sibuyas na lokal, 80 pesos per kilo. Sabi ni Assistant Secretary Guevara, maraming aning gulay ngayon kumpara nung nakaraang taon na may epekto ng El Nino. Sa kamatis, marami raw supply pero hindi naman daw may matuturing na oversupply. Handa naman daw sumaklolo ang Department of Agriculture sa mga magsasaka ng repolyo sa Atok, Benguet na iniinda ngayon ang bagsak presyong wholesale price na 5 pesos per kilo sa repolyo. Kung kinakailangan, tutulungan daw silang maibenta ang kanilang mga aning repolyo. Ayon pa kay Assistant Secretary Guevara, inaasahang matatapos na sa loob ng susunod na 2 taon ang mga pinagagawa ngayon ng Department of Agriculture na karagdagang cold storage facilities na imbakan muna ng mga sobrang gulay imbes na hayaan itong mabulok na lang at ibenta ng palugi ng mga magsasaka. Connie? Maraming salamat, Jonathan Andal. Tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na canard o walang basihan ang mga pahayag ng 18 nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico. Sa joint affidavit ng 18 dating tauhan umano ni Co noong February 23, nakasaad na nakipagpulong kay Remulla sa mismong bahay niya sa Makati ang mga taga-International Criminal Court na nooy nag-iimbestiga sa extrajudicial killings. Itinanggihan ni Remulla sa kanyang radio program nitong Sabado. Nauna na ring itinanggi ng ICC ang mga aligasyon. Kwestiyon din ni Remulla kung bakit iisa lamang ang affidavit ng 18 tao, gayong personal na kaalaman at karanasan daw dapat ang laman nito. Ang gusto ni Remulla, tumestigo ang 18 dating tauhan umano ni Co sa pagdinig sa Senado. Nitong Huwebes, isinumite ng abogado ng 18 dating tauhan umano ni Co ang salaysay ng kanyang mga kliyente sa Office of the Ombudsman. Layo nilang imbestigahan ng Ombudsman kung may mga paglabag ang pinangalanan nilang mga opisyal ng gobyerno.
Mainit na balita, may naitalang pagtaas ng aktibidad sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Batay sa abiso ng PHIVOLCS, nagkaroon ng 49 na volcanic earthquake sa Bulkan Bulusan simula noong February 26. Sa ngayon, nananatili sa alert level 0 ang Bulusan o walang inaasang pagputok ng magma. Patuloy ang monitoring ng PHIVOLCS sa aktibidad ng bulkan. May bagong Kapuso Big Winner na ang demure daughter ng Quezon City na si Caprice Cayetano ang itinanghal na Kapuso Big Winner sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Natanong si Caprice kung ano nga ba ang qualities niya na nagustuhan ng taong bayan. Ako po sa tingin ko po na-appreciate po talaga nila at nakita po nila yung normal na teenager po na minsan mahiyain, minsan napapakita din yung makulit na version. Yun po. Tsaka siguro po nakaka-relate din po sila sa akin. Sagot yan ni Caprice sa kanyang grand salubong sa morning show na Unang Hirit, kung saan na-meet and greet niya ang fans. Thankful si Caprice sa overwhelming support ng outside world. Binalikan niya rin ang ilang memorable PBB journey niya. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Caprice na isi-save niya ang kanyang napanalunan na 1 million pesos sa PBB at magdo-donate sa isang charity group. After lumabas ng bahay ni Kuya, bonding with family ang naging priority niya at nakatulong sa kanya para mag-adjust ulit sa outside world. Hindi niya rin daw in-expect na siya ang mananalo. Ako po talaga, hindi ko po talaga ine-expect. Kaya sobrang masayang-masaya po talaga ako. Makapasok pa lang po ako ng Ultimate 8, masayang-masaya po ako. Lalo na po ngayon na big winner po ako. Grabe po. Ang blooming bunso ng Tacloban na si Lela Ford ang itinanghal na kapamilya big winner. Second big placers naman sina Heath Hornales at Crystal Mejes. Third big placers naman sina Ashley Sarmiento at Joaquin Arce. At fourth big placers naman sina Princess Alia at Miguel Vergara. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.